Sa kauna-unahang pagkakataon na saksihan ng bansa ang impeachment ng isang nakaupong pangalawang pangulo. Noong December 2024, inihain ng civic organizations ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga alegasyon, betrayal of public trust at graft and corruption. Dalawa pang complaint ang isinampas sa kaparehong buwan. Pagsapit ng Pebrero, bumoto ang 250 na kongresista para i-impeach si Duterte. Lampas ito sa required na 2/3 ng mga miyembro ng Kamara para tuluyan na itong matransmit sa Senado. Naglabas si Senate President Cheese Escudero ng timeline para sa proseso ng Senado pero na-revise na ito. Unang itinakda ang pagbasa ng Articles of Impeachment noong June 2 pero naurong ito sa June 11. Sabi ni Escudero, hindi pa ito final. Kamakailan lang kumalat ang usaping may resolusyon para ibasura ang impeachment sa Senado. Una yang itinanggi ng mga mambabatas pero kalaunan ay umamin si Senator Bato de la Rosa na ang isa sa draft resolutions ay mula sa kanyang opisina. Sa kabila ng mga usapin, naninindigan ng Malacanang na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa issue. Kinakailangan ng 16 na boto sa Senado para mahatulang guilty si Duterte. Samantala, 9 na boto lang ang kinakailangan niya para ma-acquit. Kung mahatulang guilty, matatanggal si VP Sara sa pwesto at hindi na maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno.